Mga busing, saka ko na lang po ikwento sa inyo ang story ng araro na ito. Araro po yun ng tatay ko, it's a long story po mga busing. Pero dito po muna tayo ngayon sa mga araro na naipundar ko. Pag-uwi ko galing ng Manila bilang isang employee sa travel agency, nangangapa po ako kung saan po ako magsisimula. Pagdating ko dito, wala pa po ako may nakitang diskarte mga busing. Nagmamasid-basid po muna ako sa kapaligiran. Nagtayo ng vulcanizing shop, nagtayo ng furniture shop, nagtayo ng barber shop. Pero ang lahat ng mga yon ay naglaho na parang bula. At wala po ako may na-survive ni kahit isa. Ang nakukuha ko lang dun mga busing, yung kaalaman. Dumating sa punto na walang-wala na ako kahit ultimong pambili ng asin at saka bitsin. Kaya pumasok po ako mga busing, arawan 100 pesos po pagdadamo sa kampo, sa tubuhan. At doon nagsimula ang aking kalaman regarding sa pagtatanim ng tubo. At yun nagtiis po ako ng mga ilang taon. Habang tumatakbo ang panahon, nagdesisyon po ako magtanim ng sarili ko talagang tubo. Ayun po mga busing, doon ho talaga nagsimula ang lahat. Kung magtatanim ka ng tubo, dapat pala ay may sarili kang kalabaw at araro. Kaya doon na nagsimula ang lahat ng mga plano ko. Bumili po ako ng kalabaw at bumili ako ng sariling araro. Bali 3 pirasong araro po mga busing at mura pa nung panahon na yun. Bumili po ako ng kalabaw, 1 piraso lamang. Ang mga may-ari ng mga araro na nabili ko, mga senior citizen na po ngayon, hindi na ho nila kayang magtrabaho. Nakita po nila yung diskarte ko sa pagsasaka at na-witness po nila mga bossing yung pag-iingat ko sa aking mga gamit. Kaya nag-offer po sila sa akin na ibenta na lang daw nila yung kanila mga antik na araro. Hindi ko naman po lubos akalain na sabay-sabay po silang nagbenta. At yung mga panahon yun, hirap pa po talaga ako sa pera, pero dahil nakikita ko na talaga yung future ko na kailangan ko talaga ang mga gamit na ito, ay siyempre mga bossing Pinoy tayo, walang ibang tatakbuhan kundi utang. Nag-utang ako at buti na lang may nagpa-utang, kaya nabili ko po ang mga gamit na ito. Ngayon dito sa amin, isa po ako sa naghahawak ng mga magagandang klaseng araro. First class po ito mga bossing, sakto sa align. At kung bibilhin, nasa 8K na po ang isa. Kaya iniingatan ko ang mga ito. Pero before, dalawa lang po yung nag-ooperation mga bossing. Itong isa itinago ko. Ayun lang, kinapitan ng kalawa. Dalawang kalabaw lang po kasi yung marunong mag-araro na nandito sa akin, si Akila at saka si Tanana. Kaya dalawang araro lang po muna yung ginamit ko. Ngayong taon, nakadagdag po ako ng 2 area, kaya kailangan ko na po itong paganahin. Pero sa hindi pa po ito harap sa digmaan, pipinturahan ko pa po ito mga bossing. Baka matagal pa po ito makarating dito sa akin. Habang may operasyon pa, hindi pa po ito basta-basta makauwi dito sa bahay. Gabit araw, nandoon lang po ito sa taniman ng tubo. Pero dapat pong itago mga bossing bago iwan. Baka mamaya biglang may dumampot at hindi na natin mahagilap. So ayan po mga bossing, ang pagsasaka dapat po ay may mga matitino tayong mga gamit.